Mag-isa lang sa bahay na ito si Lola Natividad. Pero lagi niyang nararamdaman na meron siyang kasama. Nanay ko yun. May upuan na talaga, dala-dala. Yan ang pagtutulak sa paglalakad. Ganyan, paglalakad niya. 3 taon pa lang ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanyang ina. Sariwa pa sa kanya ang mga nakagawian nito noong nabubuhay pa. May sakit sila, ako nag-aalaga sa kanila. Mama mo, kung namatay na ako, hindi ako alis dito, sabi niya. Hanggang ngayon, nararamdaman, nakita pa rin sa mga ages, sabi ni nanay, bakit nakikita pa rin niya yung mother niya? Dahil nandun yung isang pangako na binitawan before sila namatay. Nang minsan kumuha ng picture sa kanyang cellphone ng apo ni Lola Natividad na si Sheila, ito ang lumabas. Nung magkuha ko sa kanya, nakita ko na lang na mayroong babae sa hindi ko naman akalain na makakapicture ako ng gano'n. Pero sabi nila, ito sa baisig lang daw yun. Kasi may namatay daw dati na yung lola namin na pinicturean ko lola niya. Nanay niya yun. Ang larawang ito ay kuha sa burol ng ama ni Frances. Kahit ano-ano yung mga bata. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang mga lumabas sa litrato. Mukha ng 2 bata, hindi nila bisita, ni hindi nila kakilala. Sa modernong panahon ngayon, ang ganitong mga larawan kayang-kayang gawin sa pamamagitan ng camera technique. Ito true camera technique to, hindi computer generated to. Talagang film style effect yung ginawa ko. Naka-steady yung camera, tapos yung subject lang ang pinamumove ko. So, yung ganitong effect, camera technique. Sa picture, pag dinamo sa digital imaging, magagawa man naman talaga yung manipulation. Kunyari, itong isang picture na to, nagmimisa yung pare. So, dito ko ilalagay yung isang na-clone ko na image. Kunyari, may nagpakita doon. So, kailangan pupunin mong image din na medyo madilim din. So, kunin natin itong taong to. Lagay ko dito. So, soften ko lang yung edge. Paminipisin mo yung opacity niya. Yan, may sumisilip doon. Kung nakala mo sobrang laki ng mukha, dito na lang natin. I-blur niyo yung subject mo. Parang, yan, may tao na kunyari sumisilip doon. Kung kanina walang tao, ngayon, meron na. Para sa isang professional photographer gaya ni Jaime, may mga basihan para malaman ang katotohanan sa mga litratong ito. Pwede mangyari na siya mag-testify ng talagang walang tao dyan. So, maniniwala tayo na totoong may na-capture siya. Sayang nga lang kung ito sakto malinaw, tapos kasi makita natin yung katabi niya, malabo din eh. Pero the way na nakikita natin dito talagang malakas ang motion niya eh. Kung talagang mahabol din yung spirit dito na gusto magpasama sa picture. Kasi pag the-blend, di makikita kung kinat out lang, pinis. Dito sa itong image na to, na nakikita natin yan, malamang pwede mangyari na may nagpakita. Tsaka wala namang magtsatsaga na gagawa ng ganyan ng mga ghost story na picture eh. Diba? Parang pag-intention ng ba na blurred na tapos gagawin pa, diba? Nagabi po. Hi, Frances? Hi. Ano ba itong pictures mo? Saan kinuha ang anong Isang set ng mga bata, yung mga pamangkin ko. Kinunan ko. pinahilera mo? Meron. Tapos? Tapos doon sa isang bench na yun, yun, may lumabas na 2 bata na parang hindi namin kilala. Sabi ko, sino to? So, yun, nakita namin, kasi yung isa parang putol yung ulo. Ay, ulo lang, I mean, walang body.
Tapos babae, pinagtanong ko siya, wala talagang nakakilala. Parang kaluluwa lang na sumama. Sabi ko baka naka-join lang. So, pwede ba namin puntahan ito mismo lugar na to? Parang na kami. Sa lugar na ito niya nakunan ng imahe ng mga bata. Umalis yung nanay, tapos pag nasusunog yung bahay, nasusunog yung dalawang bata. Nagagabalik yun pa yun. Kasi sa picture ko lang din nakita, dahil sunog na ang dalawang bata, sa lalaki ng babae.